Super good news mga kabayan! Offshore patrol vessel na BRP Raja Sulaiman PS-20, ipinakita ang pagdating nito at sinalubong pa ng BRP Jose Rizal FF-150 sa West Philippine Sea. Handa na ba ang Iran sa posibleng pagsalakay ng Amerika? Dahil ang Estados Unidos dinagdagan pa ang kanilang puwersa. 12 F-15E ng US Air Force patungo na rin sa Kingdom of Jordan. Iran Supreme Leader, yari ka! Philippine Coast Guard magdideploy ng mga barko at eroplano para bantayan ang nadiskubring natural gas sa West Philippine Sea malapit sa Palawan. Chinese Foreign Ministry seryoso sa kanilang protesta laban kay Commodore J. Tarella. Mga eksperto sa Pilipinas todo depensa naman at nanindigan na hindi tatahimik ang Pilipinas upang ipaglaban kung ano ang tama para sa West Philippine Sea. Pilipinas, ipinakita ang pagdating ng kauna-unahang offshore patrol vessel na BRP Raja Sulaiman PS-20 sa West Philippine Sea. Ito ay sinalubong pa ng Jose Rizal class frigate ng Pilipinas. Makikita na ang una sa 6 na offshore patrol vessel ay armado ng iba't ibang armas. Isang indikasyon na ito ay sasailalim sa mga kritikal na misyon sa pagdepensa ng ating mga nasasakupan at teritoryo, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Mapapansin ang tikas at kalidad ng paggawa ng offshore patrol vessel ng Philippine Navy. Aktwal na video, panoorin! Pilipinas nakahanda namang proteksyonan ang Malampaya East 1 kung saan nadiskubre ang 78 bilyong cubic feet ng natural gas. Sikat na sikat ngayon ang Pilipinas dahil totoo ang mga pag-aaral maraming yamang nakatago sa West Philippine Sea. Upang mapangalagaan ang seguridad ng mga nadiskubring langis, idideploy ng Philippine Coast Guard ang 97-meter at 44-meter multi-role response vessel, maging ang mga eroplano nito upang bantayan ang yaman ng mga Pilipino. Dahil ang mga barko ng China ay namamataang lumalapit na ito sa Palawan. Ayon sa vessel tracking monitoring, ang China Coast Guard 5205 ay 62 nautical miles ang layo sa kalupaan ng Rizal, Palawan. Malinaw pa sa sikat ng araw na para sa ating mga Pilipino kung bakit gustong sakupin ng sapilitan ng China ang halos buong West Philippine Sea. Ito ay dahil sa yamang nakatago dito. Commitment of Admiral Ronil Gavan is that the Commandant of the Philippine Coast Guard is to deploy our 97-meter vessels and 2 44-meter vessels and even our aircraft to ensure na ating mapapangalagaan at mapoprotektahan itong bagong tuklas na lugar kung saan meron itong deposito ng mataas na natural gas. Sa ibang balita naman, Chinese Foreign Ministry nagpalabas ng kanilang pahayag patungkol sa issue ng kanilang diplomatic protest laban sa Pilipinas at kay Commodore J. Tarella. 肆意抹黑中国形象，中方对此强烈谴责，已向菲方提出强烈抗议。菲律宾军方一些人出于个人政治目的，多次发表出格和荒唐言论，惯于煽动对抗，这样的行为令人不齿。我们正告菲方有关人士立即停止挑衅，不要再颠倒黑白，否则必将为自己的行径付出代价。 Mga eksperto sa Pilipinas bumanat naman at ipinagtanggol naman sa Philippine Coast Guard Commodore J. Tarella laban sa mga paratang ng Chinese Embassy. Ayon kay Professor Renato Cruz de Castro, ginagamit lang ng China ang kanilang tinatawag na wolf warrior diplomacy. Gusto ng China sila lang ang pwedeng mangbuli at magsalita ng marahas, pero kapag sila naman ang binanatan, magagalit sila. Jinping, dapat agresibo kayo, patriotic kayo, nationalist kayo, at in a way, you have to be very rude and crude. No? Lumakas yan, nakita natin yan, lalo na nung pandemic, nung napupuna, na yung, for example, sa Estados Unidos, maraming kasabi, yung virus nang galing sa China. Pero yung mga foreign ministers nila, sinabi, hindi, galing sa inyo yan, galing sa Maryland. Tapos lalo na, nagalit na galit sila sa Australia, nung nag-ask ang Australia, na siguro pwedeng imbisigan, talagang ginamit nila yung wolf warrior diplomacy. Supposedly, since 2022, medyo bumaba yan, pero tumindi na naman ngayon
at dalawang bansa ang tinarget ngayon ng Wolf Warrior diplomacy. Unang-una, Japan, pangalawa ngayon sa Pilipinas. Ngayon, ano ba nangyari sa Japan? No? Tandaan nyo, nung nagsalita si Prime Minister Sanai Takaichi regarding na ma-involve ang Taiwan, antindi nung Wolf Warrior diplomacy na ginawa ng mga Chino. No? Talagang tinira nila. Meron, kung natatandaan nyo, yung Consul General sa Osaka, sabi, dapat putulan pa ng ulo si Prime Minister Takaichi. Sasabihin mo yun sa isang head of government? Tapos of course matindi, no? Tapos nakita natin yan nung naglabas ng statement si Presidente. Nung sinabi niya about Taiwan last August, ang tindi nung sinabi nila, nung kinongratulate ni Presidente si President Lai ng Taiwan, sinabi nila, no, ng mga foreign minister, bobo yung Presidente nyo. Dapat magbasa. Hindi niya alam yung tinatawag lang ng China Principle. Ganon. Pero ngayon nagagalit sila dahil nga daw inismear ni Commodore Tariela si Xi Jinping. Pero sila mismo, yung diplomat nila, sabi putulin ng ulo ang isang prime minister ng isang bansa. Sa ibang balita naman, 4 na US Air Force KC-135 Stratotankers na may call sign na Gold 11, Gold 12, Gold 21 at Gold 22 ang nagbibigay suporta sa 12 mga F-15E fighter jets mula sa Amerika patungo sa gitnang silangan. Posibleng tuloy ang opensibang gagawin ng Amerika laban sa Iran. Ito ay isa sa mga palatandaan lamang. Hindi mag-deploy ng karagdagang puwersa si Uncle Sam kung wala itong gagawing operasyon sa isang kalabang bansa. Laban Pinas.